At bakit siya ang pinili nyo na isuot nyo yung campaign t-shirt niya at imbitahin sa caravan ninyo nung Victory Parade? Bakit po, Mayor? Yung pong t-shirt na yan, hindi ko po sinusuot po sa pagkakampanya po. Hindi ho, pero official photo to eh. May tatak pa nung seal nung bayan nyo. Opo, yan po ay nasa bahay po ako, Madam Chair. Kaya lang, naging official photo, may tatak nga ng seal ninyo. And then ito pong caravan, bakit nga po siya ang pinili nyong imbitahin na sumali sa Victory Caravan? Katabi nyo, nasa lead vehicle siguro ito. Pinaunlakan ko rin po pinaunlakan din niya po yung invitation po namin, Mayor, dahil nung motorcade din po nila, in-invite po kami, pumunta rin po kami, Madam Chair. Mayor, close enough ba kayo ni Guo Huaping para may koordinasyon yung mga staff ninyo? Nagtatrabaho sila magkasama. Halimbawa, si Miss Cheryl, tapos sina Miss G at Miss Kath. Close ba kayo ni Guo Huaping para yung tatlong staff nyo nagtatrabaho na magkasama? Hindi naman po, Your Honor, magkaibigan lang po talaga. Magkakaibigan din sila, pero hindi naman. So, minsan may mga trabaho silang ginagawa na magkasama. Hindi ako po sigurado, Madam Chair. Naku, sir, dapat sigurado po kayo dahil senior staff nyo po si Miss Cheryl. And mamaya, tatanungin ko rin po si Guo Huaping tungkol kina Miss G at Miss Kat. Siguro, Madam Chair. ako, yung mga staff ko sa opisina, alam ko kung sino mga katrabaho nila sa ibang mga staff dito sa Senate. One related question kay Senator Joel. No, Madam Chair, I've been here for a while and para ho tayong mga bata dito, Madam Chair, na suot mo yung t-shirt ni Guo Huaping, magkasama kayo sa float, kayong dalawa lang, sabi mo madami, nasa official photo mo itong t-shirt na ito, Mayor. Siguro wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. Ganon? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nagplano whatsoever? Wala pong ganun, Your Honor. So, MU lang, MU. Wala din po, Your Honor. Ano ba yung MU? Paalam ko ano ibig sabihin. Ha? Nabuta mo ba ibig sabihin na MU, Mayor? Yung MU po, ang pagkakaalam ko po, yung mutual understanding. Wala po, kayo Your nun. Honor. Hindi, ang MU merong usapan. Ay, wala pong usapan kami, Your Honor. Salamat, Senator Joel. Madam Actually, marami akong tanong mamaya tungkol sa mga negosyo. Hindi po ako naniniwalang wala kayong negosyo. One Madam related question sa SP Pro Tempore. Tungkol doon sa t-shirt, di ba lagi mo suot yung t-shirt ni Alice sa mga birthday mo, sa lahat mga iba't ibang events. Correct? Mayor. Suot ko lang po yan po nung pantulog ko po, Your Honor. Okay. Minsan, nagkakapareho kayo ng mga t-shirt. Suit niya at suit mo. Parang merong his and hers o couple shirt kung tawagin. Tama? Hindi naman po, Your Hindi. Honor. O then, papapakita ko lang sa'yo. O to. O. Di ba? Pareho? Opo, Your Honor, pero nabili ko rin po yan na damit. binilin ko po, mo siya? Your Honor. Hindi po, Your Honor. Paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piling ibili, Your Honor. Ano nga? Nagkataon po siguro may, Ha? Your Honor, na ganyan lang po. Regalo niya sa'yo? Wala naman pong nireregalo sa akin, Your Honor. O binilan mo siya ng t-shirt? Hindi rin po, Your Honor. Ito pa, isa pa. Wala pa rin kayong relasyon. Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho naman kay t-shirt. Pareho blue. Polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong damit, Ganun. Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Talaga. Sige, mamaya ipuprove ko talaga na meron talaga kayong relasyon. Gusto mo ngayon, pagpatuloy ka lang, nakakayala kay Madam Chair. Marami pa siyang katanungan sa'yo. Pero ayaw pa rin umamin, ha? Opo, Your Honor, hindi naman po talaga. Wala naman po kaming relasyon. O, Alice Go. Ikaw ba bumili ng t-shirt para sa kanya? O siya nagregalo sa'yo? Ha? Yung mic po, Ms. Go Huaping, isang sagot dun sa tanong ni SP Pro Tempore.
Hindi po. Ano yun, nagkataon lang, pareho kayo. Pareho kayong t-shirt. Ha? Hindi ko nga po alam may ganun picture po eh. Ano? Hindi ko po alam na may ganun picture po. Nakasmile ka pa eh. Pareho. Siguro campaign shirt, uniforme nyo to, kung saan. Ayaw nyo pa rin umamin. Sige, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang photo, no? Yung pagsuot ng t-shirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa. Close enough ba kayo ni Guo Huaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo? Ano pong close po yun, Madam Yun Chair? po, close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay wala po, Your Honor. Wala pa rin. Okay po, actually Mayor, sa totoo lang, kasi yung mga naunang tanong namin, isa sa pinakasimpleng sagutin ng totoo sana. And actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. We are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na ang dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. I want to explain my keen interest in your relations with Guo Huaping. At ipapakita ko ngayon ng ito, ang affidavit na ito. Okay? And for the record, we are flashing this with the consent of his lawyer, no? Yung affiant. Niredact pa namin yung ilang mga detalye para sa sarili niyang seguridad. Okay? Ayon dito po, Mayor, sa affidavit na ito, yung staff ninyo ang nag-arrange ng notaryo ni Alice Guo o Guo Huaping sa petsa na wala na siya dito sa Pilipinas. Ha? Mamaya po babalikan ko pa yung affidavit na iyan. Pero dun muna tayo sa inyong business relationship. Basahin ko lang yung ilang bahagi ng affidavit kung mabasa ko. Medyo maliit. Pwede bang lakihan natin? Okay, ayon sa affidavit na ito, on or around January of 2024, Ms. Ordonia mentioned in confidence in one of our conversations that Mayor Guo and Mayor Kalugay all right. On or around August 12, 2024, Ms. Ordonia called me, yung affiant, asking if I knew a notary public who would be able to notarize an affidavit for an unnamed person and asked for assistance to facilitate the same. On August 13, 2024, Ms. Ordonia called to make arrangements to pick up the document to be notarized. Ms. Ordonia instructed me to go to Concepcion Road, Concepcion Tarlac, to meet the person whose affidavit would be notarized. She also gave me the number of a certain Kath to coordinate with. On August 14, 2024, I arrived at the meeting place at around 8:30 a.m. At around 11:15 a.m., I received a call from Kath to inform me that a certain G will bring the document to me. At around 11:30 a.m., G handed the document to me, and I learned that the name of the affiant is Alice Leal Guo. I noted to G that the document was unsigned and asked that the affiant sign the document. G went to a vehicle across the road to have the document signed by the passenger. The passenger of the vehicle rolled down the window and waved at me. From afar, I saw the resemblance of Mayor Alice Guo and waved back. The passenger rolled the window back up. G approached me with a signed document and they all left with the vehicle. So ito po yung, tapos maya't maya sa affidavit, I called Kath to request that Mayor Alice Guo call me so that the attorney
Attorney Galicia, could be reassured that the affidavit is being executed voluntarily and that she is still in the Philippines. Mayor Alice Guo assured me and Attorney Galicia that she executed the affidavit and that she is in the country. At around 8 p.m., I left Bulacan to go to 7-Eleven Capas Tarlac and deliver the document to G. I am unaware if she was accompanied by any other person. So, according to this, Mayor, your staff, si Ms. Medina, arranged the notary of Guo Huaping on a date. She was not here in the Philippines. Mamaya po, babalikan ko, Mayor, ang affidavit na ito. Pero dito muna tayo sa inyong business relationship. Business partners po ba kayo ni Guo Huaping, Mayor? Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. Naku, Mayor, kunin niyo yung pagkakataon yung mga susunod kung tanong para sumagot ng totoo po. You are under oath at hindi lang po itong huling dokumento ipapakita ko at namin sa inyo, ha? Madam Chair. Yes, SP Pro I Tempore. would like to remind the good mayor of Sual, Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Sabi mo lang buong katotohanan. Ha? Mic niyo po. Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. Opo, Your Honor. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. Yung asawa mo? You married? Yung una po, na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po ako. Ayan. May kinakasama ka? Opo. Kilala Your Honor. ni Miss Alice? Hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Sa tingin mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Alice, kilala mo yung kinakasama niya? I refuse to answer po. Bakit? Tinatanong ko lang. Why do you refuse to answer? It's just a simple question. How come answer? Guo Huaping, on what grounds are you not answering the question of the SP Pro Tempore? Sen, hindi ko po kilala. Ano daw? Hindi niya kilala. Okay. Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong may mga negosyo dati? Madam Chair, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong info-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo Yes, ka SP Pro sarili. Tempore. May negosyo ka sarili. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Marami. Hindi po, sa tracking po. Tracking. Opo. Ano pa? Merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish farm? Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala ka fish farm? Wala po, Your Sige. Honor. Okay. Well, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pina-flash ko po ngayon, ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo. Tingnan nyo po, AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Madam Chair, Yes, yung SP Pro AC, Tempore. I think stands for Alice and Kalugay. Very possible, SP Pro Tempore. Ha? Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liceldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for Go and Kalugay. Oh. Madidinay mo pa ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. Hindi po ako Sino itong si nagsisinungaling, Your Efren Honor. Singeo? Ha? Sino to? Mayor? Hindi ko po naintindihan po, Your Oh, Honor. Cheryl Medina. Oh, Si- Cheryl. Cheryl Medina. Si Ate Chi po yan. Oh, Cheryl. Sana?
Okay. Ikaw ba may-ari ng D Aqua Farm? In-apply ko po yan dati, Your Honor. I am asking you, are you the owner? Wala po kasi. It says Hindi po. here in the... It's not operating, Your Honor. Maliwanag na ano, ini-endorse pa ng mayor mo. Your Honor, wala pong nag-operate na Sa Sangguniang ganyan. Bayan. Ha? Hindi po natuloy, Your Honor. What do you mean hindi natuloy? Kasi nung malaman ko na hindi pala pwede ang empleyado na magkaroon ng business na ganyan, hindi ko na po tinuloy yun. But your mayor, si Mayor Mayor ano ba? Kalugay, endorsed it to these members of the Sangguniang Bayan in your own town. Oh, At Sa- saka Miss Cheryl, yung isang unit dyan, kung saan nakalagay kayong owner ng 15 units, yung isang unit, ang halaga ay 2 milyong piso. Kaya nga so po, 15. Is- Miss Cheryl, so may 30 million pesos ba kayo para dyan? No, Your Honor. Isang unit lang po sana yung susubukan namin. Kaso po, hindi po pwede ang empleyado, kaya hindi po natuloy. Hindi pwede ang empleyado sa isang unit. Nailagay Hindi pa po. kayong owner ng 15 units. Paano po nangyari yan? Application lang po yan, Your Honor. what do you mean? This is an official document, Madam Cheryl. Yes po, Your Oh. Honor. And SP Pro Tempore and Sen Joel, ang nagre-request pa dito, respectfully endorse the application, ay si Mayor Kalugay din. Ang, kumbaga, ang chief executive mo dun sa inyong munisipyo. Mayor, hindi ba itong lahat ng mga pangalang ito, pati yung D Aqua Farm na may 15 units, si Cheryl Medina sa Bakiwen, ay talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor? Mic nyo po. Hindi ko po alam, Your Honor, po na ganyan po yung mga... Madam- Nako, Mayor, a little more honesty po. You are under oath. Isang related question kay Madam Chair, Senator I'll ask Joel. Miss Cheryl. Kasi, Miss Cheryl, sabi mo kanina, ikaw ang nag-facilitate nito, ikaw ang nag-apply, ikaw ang nasa official document, Madam. So, what are you telling us? Alam mo, before you answer, no, I just want you to know this. Hindi ka sasagipin ng sino mang nasa paligid mo. Ang sasagip sa iyo yung magsasalabi ka ng katotohanan. Sige, anong participation mo dito? Bakit ikaw ang owner? Wala ka namang kamong ganong kalaking pera, pero nandyan yung pangalan mo. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga po. Hindi ka inutusan ni Mayor ng maging dami. Hindi po talaga, Your Honor. Sinong nakaisip nito? Ikaw talaga? Yes po, Your Honor. Ikaw ang nakaisip nito. So ito, pag involved to, ikaw ang kukulong namin dito. Yes po, Your Honor. So ikaw nakaisip. Yes po, Your Walang tumulong sa yung mag-isip. Wala po, Your Honor. Pero ini-endorse ka ng mayor mo. Kasi Hindi ka tinutulungan ng mayor mo. hihingi po talaga kasi ng endorsement sa mayor, Your Honor. Nagkataon lang to lahat. Isa lang po kasi yan, Your Honor. Yung unit na yon, 15 po yung ia-apply. Pero ang balak ko po sana, isa lang po, Your Honor. So ikaw lahat ang nakaisip nito? Hindi, yung sa akin lang po, I'm speaking for myself. At itong lahat na ito, hindi mo kilala itong mga Efren, Rowena Cruz, Arlene Pantaleon, Kent Ku. Wala kang kilala dyan? Wala po. Senator Joel, bago natin Sige po. iwan yung D Aqua Farm, Miss Cheryl, hindi po natapos sa application lang na endorse ni Mayor Kalugay. Meron pong kopya ang komite ng DTI na certification na D Aqua Farm is issued to Cheryl Ordonia Medina, dated June 14, 2022. Pirmado pa ng dating DTI Secretary Lopez. So ito po yung na-issuehan ng certificate ng DTI. So hindi po hanggang application lang, naaprubahan ng DTI. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga. Hanggang DTI, hanggang fishery privilege pa nga po umabot po ako, Your Honor. Yes, and alam naman ng lahat ng empleyado sa gobyerno, let alone opisyal sa gobyerno, alam na alam nyo bilang senior staff, hindi talaga pwede mag-apply, ma-issuehan ng certificate kung kayo ay government employee, ni sa isang unit, ni sa maraming unit. May kopya din po kami mula sa Office of the Sangguniang Bayan ng Suwal, Resolution number 2022-243, granting a provisional fishery privilege to D Aqua Farm
for year 2022 for 15 units at Barangay Bakiden. Signed ni Wilma Asuncion, Secretary to the Sanggunian. So hindi po naiwan sa isang application. May at least 2 pang signed documents mula DTI at mula mismo sa inyong Sangguniang Bayan. Ang date po ay 5th day December 2022. So after itong June na isyuhan ng certificate in your name para sa D Aqua Farm ng DTI, half a year later, umaandar pa yung proseso. Resolution po ng Sangguniang Bayan. So inyo po talaga ito in at least 3 documents you've presented so far, Ms. Cheryl. Yes po, Your Honor. So, and Madam Chair. kanina sabi nyo, alam nyo, hindi pwede ni isang unit. Pinagpatuloy pa rin ninyo. SP Pro Tempore. Madam Chair, I move that we require her to submit her salad before this committee. Yes, thank you, SP Pro Tempore. The chair was about to ask you, Ms. Cheryl, kung itong The Aqua Farm ay nasa SALN ninyo, pakisubmit nyo yung mga SALN ninyo sa the last several years dito sa aming komite. Can you do that? Yes, SP Chair, Pro when she Tempore. started working for the government, Anong taon nga po kayo nagsimula kay Mayor Kalugay? Year 2020 po ba yon? From the 2019 last yun. hearing? From 2019. So can you please submit your mga SALN mula 2019 hanggang yung pinaka-recent na submission ninyo? Yes po, Your Honor. and I Alright, surmise, salamat. Madam Yes, SP Pro Chair, Tempore. that itong mga negosyo nitong sila Mayor, nila Alice, I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering purposes. Ms. Cheryl. Pakiulit po, Your Honor. SP Pro Tempore. Well, no, hindi naman. I think the SP Pro Temp is asking if you know all about the business interests of your principal. No, Your Honor. You have no idea. Wala po, Your Honor. Hindi mo nakikita kahit kailan o naririnig si Guo Huaping, si Alice Go sa SWAL. Nakita ko po, Your Honor. Madalas? Madalas. Hindi naman po ganun kadalas, Your Honor. Hindi madalas I'm sorry. Sige lang. Miss Cheryl, mas madami pang alam yung ordinaryong tao sa SWAL kaysa sa'yo. Wag mo kaming ganyanin. Kasi lahat ng natanong namin doon, alam. Ikaw Yes po, Your sasabi, Honor. So Pumupunta ngayon, po siya alam mo doon. na rin. Alam mo na. Ang point ko lang, sabihin mo sa amin dito, ano pa ang alam mo other than lagi mo silang nakikita, lagi mo silang magkasama, alam mo, hindi ka nagugulat sa mga litrato na pinakita ni Senator Jinggoy, Senator Riza, hindi ka na nagugulat kasi alam mo na lahat yan eh. Ang tanong namin sa iyo, anong alam mo sa mga business interest nila? Sa business interest po, wala po talaga, Your Honor. Romantic interest lang ang alam mo. Hindi ko po kasi nakikita na ganun eh. Naniniwala ka na may relasyon sila. Wala po, Your Honor. Naniniwala po akong wala. In Maniniwala fact, kang wala. Ms. Cheryl, at ito, mabigat, babalikan natin yung una naming mga tanong kina Mayor. In fact, may nakuha po kaming impormasyon na kayo mismo ang nagsabi sa kanila na girlfriend ni Mayor Kalugay, si Guo Huaping. Bukod pa dyan, kinwento nyo pa raw sa kanila na may anak silang 2. Ay, wala po. Anong masasabi nyo po tungkol dito? Ay, wala po, Your Honor. Wala po. Okay, you are under oath Yes reminding po, Your you. Honor. Ms. Cheryl, ibig sabihin hindi lang kayo ang pina-fact find namin dito. Marami pa pong nagsasalita at corroborate namin. And for the record, Ms. Cheryl, hindi kayo ang target namin, ha? Gusto naming tukuyin kung kayo ay ginawang dummy ni Mayor Kalugay. Pero madadawit po kayo kahit sa alam naming ginawa nila kung hindi kayo magsasabi ng Madam totoo Chair, sa if amin. I may just Senator continue Joel. just one last. Miss Cheryl, nung una gusto ka namin dahil akala namin magsasabi ka ng totoo. But just to tell you frankly, pati ikaw talagang madidiin ang gusto dito. If you're saying na wala kang alam, wala silang relasyon whatsoever, sige, panindigan mo ngayon to. Bakit ikaw ay tumawag at tumutulong para maghanap ng abogado na magnonotaryo na nandito si Guo Huaping o si Alice Go kahit alam nyo na wala siya? Bakit ikaw tatawag ng ganun? Kung totoo
na wala naman, magkaibigan lang, regular lang na magkaibigan yung principal mo, si Mayor Liseldo at si Alice Go. You will walk the extra mile of looking for a lawyer that could actually notarize a public document, whether or not nandito o wala yung principal. Why would you do that? Ms. Cheryl, Nagtalong lang po kasi sila, Your Honor. sinong Parang sila? Si Kat po. Yon. So at least ito yung unang totoong sinasagot nyo sa amin ngayong hearing. Tinawagan kayo ni Kath Yes po. para maghanap ng notaryo para sa affidavit ni Guo Huaping. Bakit feeling nyo obligado kayong sumunod pagbigyan yung hiling ni Ms. Kath? Hindi po. Tumawag po kasi siya. Ang sabi lang niya sa akin, naghahanap sila ng lawyer na magnonotaryo. Kasi wala daw silang makita na magnotaryo. Parang ganun. Sa buong Hindi ko, basta ganun. Bamban, wala silang makitang abogado? Bakit sa lahat ng Oh. chief assistant ng mayor, hindi lang sa Tarlac, sa Pangasinan pa, bakit sa inyo tumawag si Miss Kath? At bakit feeling nyo obligado kayong tulungan siya sa hiling niya? Hindi ko din po alam, Your Honor. Basta ang Ito- sabi lang po, kung pwede, kung merong kilala, sabi ko walang kilala sa SWAL. Don't Miss- fool us, Miss Cheryl. Kath. Don't fool us. Oo, Miss Kath. Kilala mo, alam mo Sen. na Joel. gustong gumawa ng kalokohan ito. Alam mong gustong gumawa ng kalokohan ito. Nagdirekomenda ka ng abogado na po pwedeng gumawa ng kalokohan nila. Miss Kath, kasasabi ni Miss Cheryl na humingi ka ng tulong sa kanya kung kanino pwedeng magpanotaryo. Bakit din, no? Tanungin ko sa inyo, yung tinanong ko sa kanila ngayon lang, bakit sa dinami-dami Ng na bayan. pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Chief Head Executive Assistant ni Mayor Kalugay, bakit sa kanya pa tumawag, Miss Kath? Your Honor. Yun po yung instruction po ni ma'am. Si Miss Yes. Mayor Alice ang Yes. nag-instruct sa inyo. Opo, Your Honor. Tawagan si Miss Cheryl. Okay, so siya talaga. At so kaya yung tanong ko kanina kay Mayor, parang hindi totoo yung sagot nila kasi tanong ko, close ba hindi lang silang dalawa bilang business partner o kung ano pa man, close pati kayong mga staff. Kasi unang may importanteng kailangan si Guo Huaping ay in-instructionan kayo tawagan no other than Miss Cheryl na nagtatrabaho kay Mayor Kalugay. So, close ba kayo, Miss Kath at Miss G, kay Miss Cheryl? Kayo po'y nagtutulungan sa mga trabaho ng mga principals ninyo? Hindi po, Your Honor. Hindi, Hindi, ano? Hindi po kami close. Hindi kayo Yes close? po, nag-uusap lang po kami kapag may instruction po si ma'am. Kaya nga po, kung may instruction si ma'am sa inyo ni Miss G or kung may instruction si Mayor kay Miss Cheryl at kailangan huminang tulong sa ibang staff, kayong tatlo ang pinagtutulong sa isa't isa, tama? Opo, Your Honor. Ayun. Okay, salamat. Madam Chair. Miss Kath, makatotohanan ang sagot nyo sa amin yun. Sana sumunod yung principal nyo, si Miss Guo Huaping. And paano, before I call upon the SP Pro Tempore, paano kayo in-instructionan ni Mayor Alice that time na magpatulong kay Miss Cheryl maghanap ng notaryo? Tumawag po siya, Your Honor. Tumawag sa telepono. Yes po. Nasaan siya noon nung tumawag siya sa telepono? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Hindi nyo alam? Hindi po. Talaga, nagsimula na kayong magsabi ng totoo ha. Ipagpatuloy nyo yan ha. Huwag kayong magsimula sa totoo and then mamaya magsisinungaling din. Opo, Tulad ng ibang mga principal nyo rito. Yes, po. Miss Kath. Okay? Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. Madam Alice, totoo ba yung sinasabi ng iyong sekretary na tinawagan mo siya para tawagan si Cheryl? Huhoping. Sen, I think meron na po akong na-file po na kaso po sa akin sa DOJ po. So, Tinatanong lang ni SP Pro Tempore kung yung tungkol sa tawag nyo kay Miss Kath para magpahanap ng notaryo. yes po, Your Honor. Did you call her? May na-file na po, kaya I invoked my right po. Is that an incriminating question? I don't think that is an incriminating question. Ano ba yung kasong sinasite nyo sa DOJ na Anong case? incriminating kung sagutin nyo Attorney. yung tanong ni SP Pro Sige Tempore? na, attorney, wag mo naman pigilan yung kliyente mo na
Regarding po sa DOJ po, human trafficking po. So, paano konektado ang human trafficking case dun sa kung tumawag kayo kay Miss Kath para magpatulong kay Miss Cheryl magpahanap ng Regarding notaryo? po doon sa yung notary po. Well, whether you're in the country or not, pwedeng guilty kayo sa human trafficking. Simpleng tanong kung tinawagan nyo nga ba si Miss Kath. Tinawagan nyo ba si Miss Kath? I invoke my rights po. Miss Kath, matanong lang, kasi mamaya may tanong din kami tungkol sa mga lookalikes eh. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit ni Guo Huaping? Kasi remember yung binasa kong mga bahagi ng affidavit, sinabi nung affiant kay Miss G, hindi pa ito pirmado, itong affidavit, papirmahan dun sa affiant, no? Kay Alice Leal Guo daw. And then meron lang nagbaba ng bintana, pero sa malayo, kumaway, akala niya si Alice Leal Guo. Then pagbalik ni Miss G ng dokumento sa kanya, pirmado niya. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Hindi kayo ang Hindi pumirma. I'm reminding you to Yes. keep on speaking the truth, ha? Tulad Yes nung po. simula nyo kanina. ha? Madam Chair, Babalikan namin. sigurado SP ka ba pro na tempore. si Alice Go yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Ano yung specific instruction niya sa'yo? Tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na magnonotaryo po. Okay, Madam Alice, wala ba kayong kilalang abogado ron sa teritoryo mo, sa Bamban? That is a simple question. Do not ask your lawyer. Guo Huaping. Sen, I refuse to answer po. May kaso na po That final is po not sa an akin. incriminating question, Madam Alice. Tinatanong ko lang kung wala ba kayong mahanap na abogado sa teritoryo mo. And mayor ka dun eh. Imposible mo na abogado dun. Regarding po kasi dun sa question niyo po na lawyer No, I'm po, just asking if there are lawyers in your town. May mga abogado ba sa Bamban? Meron naman Oh, po. bakit tinawagan mo pa si Kat at inutusan mo tawagan si Cheryl para maghanap ng abogado? Why not in Sorry your po, I own refuse to hometown? answer po. Ha? Sorry po, I invoke my right against self-incrimination po. Dahil ba alam ng buong bayan ng Bamban na wala na kayo doon? Kaya nagpahanap kayo ng abogado sa labas? Dahil may na-file na po na kaso po, I invoke my right po. Sorry. Dahil may ipapagawa siyang illegal. Senator Joel. Miss G, sino yung nasa van noon nung pinapipirma yung affidavit na hindi pa pirmado ni Alice Leal Guo daw? Sino yung nasa van? Good morning po, Your Honor. morning. Wala namang pong van, Your Honor, actually. No. Sabi ng affiant namin na pinagkakatiwalaan na namin dahil nagsasabi na ng totoo mula sa simula. Na napansin niya yung affidavit, di umano ni Alice Leal Guo, walang pirma. So, binalik niya sa'yo, sabi niya, Miss G, papirmahan niyo to. Then, dinala niyo sa isang taong nakasakay sa van, nagbukas siya ng bintana, kumaway dun sa affiant, ibinalik mo daw, binalik mo. Kasi dun sa natanggap din namin kopya ng affidavit, pirmado na, bigla magic. Sino yung nasa van noon? Your Honor, unang-una po, nandito po ako para magsabi po ng totoo. Hindi po para anuhin yung kasinungaling. Okay, mabuti, Opo. mabuti. Yes po, So Your kung Honor. hindi van man yun, kung anong sasakyan, it doesn't matter. Sino yung tao sa sasakyan? Your Honor, ganito po yung kwento. Tinawagan po ako ni Kat. Ang sabi po ni Kat, may instruction daw po si Ma'am Alice na i-meet ko po yung tao. Mhm. Doon sa Kapas po. Sinong tao yun? I think po yung tao na yun is yung, hindi ko lang po sure, is si Kadante po. Kadante, po. yes, Siya po tama. yung tao, opo. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is, i-meet ko po, kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo. Opo. Sabi po ni Kat sa akin, i-meet ko daw po sa Kapas para mag-lunch. Kapas, Tarlac. Yes po, Mm-hmm. Your Honor. Para mag-lunch po. Dinala ko po siya sa isang restaurant po sa, I think, Kapas or Concepcion po. Anong restaurant yun? Pwede po bang sabihin, Your Honor, yung... Sorry? Pwede pong banggitin. Yes, of course. Restaurant lang yan. Ano yan? Rustica Kapas. Rustica Opo, Kapas. hindi ko po sure Okay. yung address, Your Honor. Rustica is Okay. in Concepcion. Parang po, hindi ko po Concepcion. sure. Concepcion. Sorry po. Okay. Yeah. Tapos, Opo. Ngayon po, nag-lunch po kami doon. Tumawag po sa akin si Kat kung pwede pakuha mo na sa driver mo yung affidavit.
Yun po yung totoong kwento, Your Honor. Pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van is hindi po totoo. Bali po, Your Honor, Saan kinuha yung affidavit? sa bahay po nila Kat kinuha ng driver. Sa bahay ni Nakasama ko. Kath? Yes po. Tapos? Yung nangyari po, Your Honor, never pong na-meet ni Kat yung Kadante. Ako lang po yung na-meet ni Kadante that time. Yun po, Your Honor. Tapos hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung Kadante na hindi pa po siya signed. Sorry, Miss Gia, kasi naniniwala na kami kay Kadante. At pinakita ko nga yung kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So hindi lang si Kadante, pati yung abogado niya ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes po, Your Honor. Pero ako po, So Your bakit Honor, kami dapat maniwala sa iyo kaysa kay Kadante? Opo. Ako po personally, Your Honor, inutusan lang po ako ni Kat. Yung documents po na yun, Your Honor, is kumain kami sa Rustica. Ngayon, dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, yung gamit po na ng driver, which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung Yes affidavit? po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents. Then tinignan ko po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po si Kat to confirm kung ito po yung ibibigay ko kay Kadante. Pwede malaman Ibang-iba yung date? kwento. SP pro tempore. Yung petsa lang, yung petsa lang. August Anong petsa 4. nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Kadante is August 14 po yata. August 14 po.